Muli po, Happy Fiesta sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating patrong Maria. My homily will not be a Marian homily, but it will be an Advent homily. Sa ating gospel ngayon ay one of the main characters of Advent is introduced. At sino ito? Si John the Baptist. Sabi rito, he is the voice crying out in the desert. He was tasked to prepare the coming of the Messiah by preaching repentance. Uusisahin po natin kung paanong itong ebanghelyo ni San Lucas ay pinag-introduce si John the Baptist. Take a look. Mapapansin mo rito na si San Lucas ay nagbanggit ng mga historical figures. Emperor Tiberius, Caesar Tiberius, Governor Pilate, etc. etc. Sabi ng mga scholars, ang purpose ito ay para ipakita na si Jesus ay hindi isang fictional character, kundi isa siyang historical character, because the coming of John the Baptist and the coming of Jesus can be located in a particular time and space sa pagbanggit ng mga historical figures. Pero hindi tutuon doon ang ating pag-uusisa. Anyway, 7 high-ranking personalities are mentioned by Saint Luke. He mentioned an emperor, he mentioned governors, at he mentioned high priests. Sinong emperor? Tiberius Caesar, Emperador Tiberio. Sino mga gobernador? Pontius Pilate, gobernador ng Judea. At yung mga tetrarch. Ang tetrarch is a fourth section of a territory. Ibig sabihin nito, yung Palestine or Holy Land, after the death of Herod the Great, dinivide into 4 sections. So there are 4 tetrarchs. At yung sa 4 na tetrarch na yon, ay may mga tetrarch na namumuno. Equivalent yan sa isang gobernador. Sa tetrarch ng Judea, ang namuno ay si Pontius Pilate. Sa tetrarch ng Iturea o probinsya ng Iturea at Chaconite, si Felipe. Sa Abilinia, si Lisanias. At pagkatapos sa Galilea, si Herodes. Nagbanggit ng 4 na governors. Nagbanggit din ng 2 high priests. Sino yung binanggit? Annas and Caiaphas. High priest ho, hindi ito ordinaryong pare, kundi ka-level ito sa Katolikong simbahan ng mga obispo. High priests. Pagkatapos banggitin, itong mga VIPs na ito, itong matataas na uri ng tao, saka lamang babanggitin si John the Baptist. And John the Baptist is not an emperor. John the Baptist is not a governor. John the Baptist definitely is not a high priest, but just a simple guy. And actually not a VIP, ordinaryong tao. Pero, sabi ni San Lucas, it is to this John the Baptist that the Word of God came. Dito kay San Juan Bautista, dumating ang salita ng Diyos. So yung pagdating ng salita ng Diyos, hindi dumating sa mga VIPs o mga governors o mga hari o mga high priest, kundi sa isang ordinaryong tao. Mapapansin mo rito sa pag-present ni Saint Luke kay John the Baptist, merong social contrast ng social status. Kung sa boxing, parang ganito ang pag-introduce ni San Lucas. In this corner, wearing majestic garb, the VIPs, great people, powerful men, living in palaces and temples, emperors, governors, rulers, high priests, Tiberius, Pilate, Philip, Lisanias, Annas, and Caiaphas, big shots all. And in this corner, wearing a camel's hair and smelling like one, we have someone coming from the wilderness and feeding on locusts,
smelly, a nobody, itago natin siya sa pangalang John. Kung sa ngayon, parang pag ganito ang pag-i-introduce natin yan, dito sa grupong ito, ang presidente ng Pilipinas, ang presidente ng United States, ang presidente ng UK, ang gobernador ng probinsya ng ganito, Mayor Joy Belmonte, Congressman so and so, at dito naman sa kabila, Edril Dairit. Diba? Sino yung Edril Dairit na yan? Or Moscardon? Ha? Itatapat mo sa presidente ng United States, tapos Edril Dairit. Ha? Malalaking tao dito. Si Edril ay maliit talaga. Peace tayo, Edril, ha? Maliit nga pala talaga si Edril. Malalaking tao. And that's how St. Luke introduced John the Baptist, by presenting these big people. It's only then that Luke introduced John the Baptist after mentioning those big-time personalities at that time. Sabi ni St. Luke, the Word of God came to John the Baptist, because John the Baptist will be appointed as the precursor, as the person who will prepare the coming of the Messiah. Anong lesson ang matututunan natin dito? The Word of God came not to VIPs, not to emperors, not to powerful people living in a palace, not to high priests in charge of the temple, but to a simple person, John the Baptist. He was a nobody compared to these high people in the society. And yet, St. Luke said, the Word of God came to John, the son of Zechariah, in the desert. This is the profound power of simplicity, the profound power of the insignificant, of the ordinary, the power of the powerless, the extraordinary work of the ordinary. John was just, well, John, a simple voice from the wilderness. I think very related sa inyo, mga i-commission ko, mga members ng worship ministry, lectors and commentators, Eucharistic ministers, greeters and collectors. Kayo ang tutulong sa pagdiriwang ng banal na misa. At kung nakitinan natin ang ating buhay, ang ating estado sa buhay, hindi tayo katulad ng mga VIPs. Hindi tayo mga gobernador, hindi kayo mga high priests. Pero, tinawag kayo ng Diyos para maglingkod sa simbahan sa kabila ng ating pagiging ordinaryo, sa kabila ng ating kasimplihan. Pag nag-lector kayo, mag-serve kayo sa misa, may makakapansin ba sa buong mundo? Wala. Pag naghalimbawa, kinento mo ba, nag-post ka, December 8, 7:30, umattend ako ng misa, na-commission ako ni Father Steve, may papansin ba sa'yo? Wala. Pero kung halimbawa si President BBM o kaya si Vice President Sara mag-lector, nasa news yan. Nasa news yan. Sigurado puputaktihin kayo sa news. Uy, lector na pala si BBM. Uy, lector na si Vice President Sara. Kayo mag-lector, sinong papansin? Sino yan? Bakit nasa news? O kaya kayo mga Eucharistic ministers, sinong papansin sa inyo? Sinong papansin? We are all ordinary people. We are all simple people. Kahit po kami pare, mga simpleng tao.
Ako si Steven Sabala. Taga saan ka, Father? Daet. Saan yung Daet? Can anything good come from Daet? Oh, Daet, Camarines Norte. Saan yung Camarines Norte? Ha? Mas kilala ang Albay o Naga, Camarines Sur, pero ang Daet, ay ano yan? Saan yan? Ordinaryong tao? Ako'y palaboy-laboy lang lamang sa kalsada pag naglalaro? Ha? Palaboy-laboy lang. Simple ang buhay ko nung lumalaki ako sa Daet. Oh? Hanggang lumipat kami sa Maryland Street at naging parishioner itong Immaculate Conception. Pero sa kabila na hindi kami kilala, hindi tayo kilala, ang salita ng Diyos ay dumating sa inyo. Hindi nyo kailangang maging celebrity. Oh? Hindi nyo kailangang maging mataas sa lipunan para datnan ng salita ng Diyos. Palagay ko nga, pag may nag-publish ng mga private conversation nyo sa text, hindi yan magte-trending. No? Hindi yan magte-trending. Pero may dalawang artista, may private conversation, trending na trending. Kayo kaya, sino papansin sa mga private text nyo? Wala. Telling us that despite our simplicity, despite our being ordinary, the Lord will come to you and call you to service. Sapagat ang Diyos walang kinikilingan, lahat tinatawag, lahat inaanyayahan sa kanyang kaharian, lahat inaanyayahan para maglingkod. That's the power of simplicity, the profound power of the insignificant. Again, no matter how small and lowly you may be, God can use and empower you to do powerful change in people, as John the Baptist did. God's word, God's call comes to the unlikely. Let me end with this. Mary was a nobody. John was a nobody. The apostles were nobodies. We are nobodies. Yet, in the eyes of God, we are enough. Enough to receive His word. Enough to become His herald, His minister. It is okay to be enough in God's eyes. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.